manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila. Ayan, malita-malita ng pera. Pera ng bayan, no? Ebidensya. Ang susunod po, sa Yan. larawan sa itaas, ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Ayan, isang mambatas. Isang congressman siguro yun. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Ayan, tinago na nga nila si Gutesa. Na tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang Ayun na pera. nga nag-recon na nga si Gutesa Pero makikita po ninyo dito na siya mismo Ay kasama. sa Yan. pagde-deliver ng pera. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Yes, hinawakan na nga daw nila si Gutesa ngayon Tinatago. Ang may nagsasabi na kinuha daw ni Tambaloslos si Gutesa, tinago. Yun daw. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano. Wow. Yan. Gumagamit din sila ng helicopter. At ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Grabe. Dami. Pira ng bayan, ng putang ina. Mga magnanakaw. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery Wow, isa lang yan sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Work today is broke. Grabe. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan nanukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media. Yung tinatawag nating mga media operators. Medyang bayaran. Yan na. At ganyan po sila mag-deliver. No? Grabe na to. Kaya totoo yung mga sinasabi ni Makikita po Saldico. ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera.
At marami Grabe, pa ang pong bigat, iba oh. 3 tao. katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 tatlong tao. katao. Grabe. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. Yan. Ang pagkasinungaling ni Bangag, ang ICC pala na andiyan na sa Pilipinas. Nasangkot Binayaran. o nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Grabe, $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. And convenient car Yun na rental yun, in ang Delaware ICC. can directly take the Dumating car from yung here mga mall from CIU. nag-imbestiga. This is the R and a rent-a-car. Foreigners. Yun na yun. Grabe ka, traidor talaga ang Pilipina o ang Ay Bangag. nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Grabe, At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, Huh. lahat ng Bongga. ginamit nilang sasakyan, lahat Grabe, ng ah. hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. At pira ng taong bayan ang Bilang pinapalamon. isang abogado po ay nababahala ako dito.
Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin Yes. na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Bakit? Pira-pira lang naman yung Hindi ICC. nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. No? Nakapasok din sila sa Bilibid prisons para kausapin ang tatlong nasentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavie Villanueva. Father Flaving, drug addict. Lahat ng gastos ni Father Ritis. Flavie Villanueva ay sagot ni Saldico. Number 2, Kaya pala. dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed Graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Yun na nga eh. Mandato Pero pula. bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao? Bakit na binigyan kanilang ng ano si iniimbestigahan Tatay sa Digong? pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao? Yun na nga eh. Ha? Bayaran. Kaya nagpapakita lang talagang bayaran ang putang inang ICC. Sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes. So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin Naku, kung wag na kayong magtiwala. umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Kambunjing Rimulya. Dahil isa ang ngayong ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Kaya nga, kasama yan, kasabwat yan sila Pangalawa, dyan. Mga Rimulya. Ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC.
Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Kaya nga. Maraming salamat po at Kaya nga. magpapaunlak po kami ng katanungan at kung maaari ay 10 lamang. Yan. Okay, yan lang ang ano ko sa inyo. Ipaparinig ko sa inyo. Ito po sila mga kababayan, mga ex-marine. Mga ex-marine po yan sila. Lumabas na sila ngayon. Dahil naaawa sila sa sitwasyon ni Orly Gutisa. Dahil simula noong araw na sasalita si Master Sergeant Orly Gutisa sa Senado, bigla nga siyang, tapos noon bigla siyang nawala, 'di ba? Hindi na siya mahagip, hindi na siya matawagan. Mismo si kinokontak ni sino pa yung dating congressman, siya ang asawa ni Orly Gutisa ang nagsasabi sa kanya na nawawala ang mister niyang si Orly Gutisa. Pagkatapos ng mag-witness doon sa Senado, magsalita about sa malitang-malita na mga pira na dinideliver nila sa bahay doon sa kay Marcos Bangag at doon kay Tambaloslos Romualdez. Mayroong balita na naririnig ko na nagsasabi na si Orly Gutisa daw ay kinidnap at ngayon daw ay tinatago sa utos daw di umano ni Martin Romualdez na hindi palabasin si Master Sergeant Gutisa para hindi na makapagsalita ulit, makapag-witness ulit sa hearing sa Senado. Kaya hindi na makukontak si Orly Gutisa. Parang kinukulong kinidnap nila si Orly Gutisa at tinago. Yun ang mga isyong lumalabas. Ay mismo si Senator Marcolita nagsasabi din na talagang hindi na matawagan daw si Sergeant Gutisa. At sino pa yung dating congressman ngayon na yan siya ang nagsasabi din na nawawala si Master Sergeant Gutisa, tinago daw. At ini-endorso kay Romualdez. Grabe no, tingnan nyo kung gaano ka-systematic ang sindikatong gobyerno sa Pilipinas ngayon. Ganito sila, pati ang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan, sindikato rin. Systematic din. Dumadaan simula sa taas hanggang pababa sa buwatan. Kaya itong lawyer na to, ng mga ex-marine, nandyan nakaupo sila, hindi masyado silang nakikita, andyan mga ex-marine yan, na lumalabas ngayon. Ito sila, sinasabi niya na nga ng abogado na mismo si Orly Gutisa ay andoon nagdi-deliver kasama sa pagdi-deliver ng malitang-malitang pera sa isang mambabatas. Sino pa ba? 'Di ba sinasabi sa bahay ni Saldico at ni Romualdez at pati doon sa kay Bangag. Matagal na yan, kaya pinasabog nga ni Saldico mismo na lahat ng mga sinasabi ni Master Sergeant Gutisa ay totoo dahil siya ang bodyguard ko. Bodyguard ni Saldico si Gutisa, siya tagapag-deliver, utusan niya si Gutisa. Kaya maniniwala kami talaga kay Master Sergeant Gutisa kaysa maniniwala tayo mga taong bayan sa mga putang ina ang sindikatong gobyernong ito. Kaya sinasabi nitong abogado na magbibigay sila ng kopya sa ombudsman, wag na. Magtitiwala pa ba kayo kay Remulla
na siya din isa din daw kasabwat. Sinasabi niya na, nandoon din ang pangalan ni Remulla. Mga kasabwat, si John Vic na mismo umaamin na planado nila ang pagkidnap kay PRRD. Doon sa interview ni Corina. Si John Vic na mismo, Remulla. Kasama si Marcos Jr. Ano pa ba ang prueba na dapat nating ipalabas bago kayo maniniwala na marami ng mga katotohanan? Iyan ngang putang inang convicted na nakakulong, na nagsisinungaling, bayad siguro yun, kapalit siguro, baka ang kapalit niyan na i-release siya, yung si Madriaga. Pinapaniniwalaan na ni Remulla na kasi, sino yon? Si BP Sara ay mayroong mga pagnanakaw. Tingnan nyo kung gaano ka-mafia. Pati convicted na nakakulong. Mas naniniwala sila doon kaysa dito kay Saldico na sinasabi nila, ganito, walang ganito. Ang dami nilang pinagsasabi sa mga pasabog ni Saldico at ni Master Sergeant Gutisa na mismo si Saldico ay andoon sa paggawa ng mga kickback. Siya mismo ang gumagawa ng mga insertion at mga kickback sa GAA sa pira ng taong bayan. Pero, idinideny pa rin nila. Ganito ka sindikato, maniniwala pa ba tayo sa gobyernong ito? Putang ina ninyo. Kaya hintay-hintayin nyo. Ngayon may narinig na naman ako, pasabog nitong abogado, na mismo Comelec nakatanggap ng malita-malita daw na pera. Kaya itong putang inang ICC, ikaw Trillanes, kaya himod puwit ka ngayon pala dahil magkano kaya ang binayad sa yung asong ulul, kaputang ina ka. At saka itong si Father, hindi kita tatawagin Father Flavio, ano ka, putang ina ka. Isa kang drug addict at isa kang dripis, napari ka. Putang ina mo, sabwatan kayo. Kaya ngayon, pasigaw-sigaw ka sa kalsada na ikukulong si Sara Duterte. Kayo yung mga magnanakaw, kayo yung mga bayaran, mga putang ina ninyo. Kayo yung mga walang prinsipyo, kayo yung mga lumalamon sa pira ng mga taxpayer. Ngayon, lumabas na. Pasabog nitong mga ex-marine. Ilang $1,000,000 yung binigay sa mga ICC? 'Di ba may lumabas na issue na binabayaran yung ICC ng Marcos administration? Di umano? So ngayon, makukunik na po natin na kung bakit hindi nila ina-address yung pagkawalang jurisdiction nila sa pagkidnap nila kay PRRD. Dahil mga bayad pala ang mga putang ina. Yan yun. Kaya ayaw nilang i-address ang lahat ng illegality na ginagawa nila kay PRRD. Kaya tuloy-tuloy nilang kinulong si PRRD kahit hindi pa nililitis, kahit wala pang ebidensya silang nakpupulot. Dahil ang pira ng Pilipino, pira ng mga taxpayer, pinalamo na pala doon sa mga taga-ICC. Putang ina kayo. Yan ang katotohanan. Kaya hindi talaga ako nakapanggigil. Ganito po kasindikato at mafia ang ang gobyernong Marcos. Matitiis nyo lang ba na ganitohin tayo? Maraming namamatay, nalulunod sa baha. Ang pera natin napupunta lang sa malita-malitang pera na nagpapasasa, nagpapayaman ang mga ang gobyernong bangag ngayon. Kaya nyo bang lunukin yan? Kung ganyan kayo katanga, meaning to see, mga wala kayong prinsipyo, wala kayong pinaglalaban. Hindi kayo para sa bayan. Mga tanga, lalo na yung mga loyalistang mga bayad, lumalamon sa pira ng mga taxpayer. Sana
mamatay kayong lahat, mga tanga, mga bayaran. Mamatay buong angkan ninyo, kayong mga bayaran na lumalamon, pati kayong nasa gobyernong lumalamon, magnanakaw sa pira namin. Mga taxpayer, sana matigok kayong lahat. Putang ina ninyo. Kaya hindi talaga minsan nagpaparelax ako dahil talagang manggigigil talaga ako dito. Mapamura talaga ako sa lahat ng maririnig ko na mga balita. Putang ina ninyong bangag, Marcos Ron Jr., mag-resign ka ng hudas ka, butomisa, drug addict, tang ina ka.